Okay yun, magandang morning. So ngayon naman, ang mga nagtanong naman sa akin, ano daw magandang gulong? So syempre yung mamahalin, ano? Ano ba yung mga mamahalin? Wait lang, nakasignal siya ng kaliwa. Hindi ko kasi alam kung saan siya pupunta. Ayan. So ayun, isingit ko lang guys. Kapag kayo nakasignal kaliwa or pakaliwa kayo, dapat nandito kayo sa ano na to. Yan, dito na kayo. Dito kayo lilinya. Kasi kung nandun pa kayo, hindi natin alam kung kung biglang may umovertake sa'yo dyan. Kumbaga, binablock mo na siya, no? Binabox out mo na siya, na alam mo na, alam na nila na ikaw ay kakaliwa. Na, bukod sa nakasignal ka, ayun na nga. Pinapakita mo nyo na ang paroroonan ninyo ay doon, 'di ba? So Tagalog na Tagalog po 'yan, guys, ha. Sana ma-adapt po ninyo 'yon. Yun po yung kagaya po ng ginagawa ko dito. Kung kayo po ay kakaliwa, alam nyo po sa sarili ninyo, nakakaliwa po kayo doon sa dulo. Ilang metro ba? Nasa ano, actually nasa ano 'to, nasa pagkuha ng lisensya 'yan eh. Ilang meters ba bago ka dapat nandun sa area na yon? So 100 meters dapat nakakaliwa ka na. So mas maganda rin nakastay ka na dito sa kung saan ka pupunta, o, di ba, kaliwa or kanan, kung saan man. So going back sa gulong na nagtatanong sa atin, no? So ano nga ba magandang gulong? Well, actually syempre yung mga mamahalin, oo, Pirelli. Magme-mention po ako ng mga gulong, no? Although hindi ko kasi nasubukan naman yung iba. Ang mga nasubukan ko po, let me share lang po, no? Pirelli, Metzeler, Continental. Sa size po ng 12 to, sa size po ng 12. Dati sa Digis yung Dunlop, napakaganda po ng Dunlop. Yan po talaga sa Dio nilalagay. Sa mga naka-keso, yun, maghanap kayo ng ganun, TT90 900 datawag dun, o TT91 ata. So yun, so Pirelli, Metzeler, Continental, Bridgestone, Duro, guys, Duro. Tapos ano pa ba, Chengxin, ayun, Chengxin, Maxxis. Yan po yung mga nasubukan natin, no? Tapos nasubukan natin yung Shifa, yung Kenda. Ayan. So ito lang po yan. Bakit mura po yung binibili ko ngayon na Kenda? Nire-recommend ko yung Kenda or yung Shifa kasi po yun po yung subok ko, no? Sa mga nabanggit ko pong mga mamahalin, yan po Pirelli, Metzeler, at ang pinakamaganda para sa akin talaga, pinakamaganda, Bridgestone po talaga. Siguro dahil sa tropical yung ano natin, yung panahon natin, no? Bridgestone po kasi hindi po siya basta nauupod, no? Kaya lang po pagkatagalan nagbubukol-bukol siya. So yung Pirelli naman at Metzeler, ang ano naman po doon, sobrang kapit po niya. Sa sobrang kapit po niya, kahit umuulan, banking ako ng banking. Napipilitan ako na ganun, no? So natutukso ko, kaya iniwasan ko rin po yun. Kasi sa 6 na buwan, dahil nakita nyo naman daily ako, tapos ang ano ko ng range ko alos 60 kilometers per day, mahigit. Ang bilis maubos na, 6 na buwan lang talaga, wala pang 6 na buwan na uubos. Yung iba nag-iisang taon. So dun ako sa nag-iisang taon, guys, tapos mura pa. Nasubukan ko rin po yung ano na yan, kung saan po yung mga makapit kahit sa umulan. Metzeler po napakaganda. Kaya lang medyo mabigat po siya sa ano. Kung sa e-bike po medyo dapat yan malakas yung ano mo, wattage mo, no? O yung kilowatt mo. Tama ba, kilowatt ba yung tawag doon? Hindi. Basta yung hub mo malakas para medyo maging proportion siya, no? So yung Kenda naman po, makapit po siya. Okay siya. Para sa akin, saktong-sakto lang po siya. Taiwan naman po yun. Yun. Doon ako nagtitiwala sa mga Taiwan na ano, Japan, Germany, ayan. Sa mga, basta sa gulong, no? So pagdating naman sa Shifa, ito po yung mga ayaw maupod, no? Matibay siya.
Ay, isa pa pala guys, nasubukan natin Euromina. Yan, Euromina. Parehas sila ng Shifa na performance. Makapit siya, kaya lang katagalan, para siyang na-expire. Ewan ko kung na-timing lang sa akin yun. Tumitigas po siya. Ibig sabihin, yung paglaro sa shocks niya, eh medyo parang tumigas yung ano mo, pakiramdam mo. Kaya yun naman, parang ayaw maupod. Kaya medyo pagkadating ng medyo ano, mararamdaman mo siya, madulas na siya, matigas pa. So kaya nagpalit ako nun kahit makapal pa siya. No, yun, ganun po siya, no. Then yung duro, yan, nasubukan din natin yan. Madulas po siya, pero pag sa tamang pwestuhan ng pagbanking, medyo kaya naman, okay lang. Ano ibig sabihin nung pagpwestuhan? Yung bigat kasi, yung pag lumiligo kasi, pag inano mo ng tamang weight, pinaluan mo ng tamang weight, kakapit din siya eh. Not unless talagang yung China na nung araw, nung mga pagka pinaluan mo ng ganun, dumudulas. Ayun. So may mga ganong klaseng gulong. Tapos isa sa pag-testing ko guys, humataw kang ganun, tapos prenuan mo yung i-skid. Pag umiyak yung gulong ng maingay, madulas yun para sa akin. Pag hindi siya maingay, yung ano lang, ganun lang, parang may hangin lang na umingay, yun, makapit yun para sa akin. Ayun. So yun yung diferensya nung pag-testing natin nun. So yun. So I hope meron kayong nakuha idea sa mga brand. Pero hindi ko kasi wala akong pinopromote na brand dito, pero hindi pa kasi ako nabibigyan ng pagkakataon masubukan yung iba eh. Sa size 12 kasi ako talaga mas maraming kakilalang gulong, no. So yun. Biglang pumasok si ate, no, nakita niyo. So ayun lang, ganun lang, agresibo ka dapat, medyo defensive ka. Ayun, kahit nakaisang kamay lang ako guys, kasi isa lang din naman talaga ginagamit ko. Yung preno lang naman talaga is sarap ng madalas ang ginagamit ko. Ayan, so ayan, pakita din natin. May preno ako sa harapan. Then ayan, di ba? Okay, so yun lang po muna guys. Ano lang, ride safe lagi. Pero kahit anong ano po yan, importante po maalam po kayo sa kalsada, alerto po kayo, no. Kasi gumamit din tayo ng stock na gulong nung isa eh. Ito, stock tong gulong na gamit natin. Makapit naman siya, okay naman. Kaya lang medyo may konting tagtag siya ng konti, no. So wala na sa shocks yun, kundi sa gulong na yun. Okay, so yun lang po muna guys. At maraming salamat sa mga patuloy na nanonood po. At may napupulot, sana nga po may napupulot. Ayun, so kung may mga tanong lang po kayo, sige lang po, sasagutin ko po yan sa pamamagitan ng pag-video, no, para naman mas ma-share po natin kung ano yung mga na-experience natin. Ako po, lahat po yan based on experience, hindi po yan sponsored, hindi po yan paid. So yun lang po, no. So 18 kilometers po yung lumabas dito, speed 1 natin. Okay, so yun lang po muna guys. Salamat. Ayan, so hapon na naman at time check tayo 6:15 or 6:17. Yan, 6:17 PM, no. 7:07 ngayong araw. Merong lalaking naglalakad sa gitna guys. Ano ba naman yan si tatay, oh. Pinipinaan tuloy siya. Ay naku, nakichismis pa to. Ayan niya na siya. Hindi naman siya nananakit eh. Okay, so speed 1, speed 2, speed sports mode. Sports mode na tayo guys. Tawan natin ng konti. Pasok na yung kotse. Double check. Yuyukuhan natin ng konti. So speed 66, 68. Ayan, nakita niyo yung drop ng baterya. So hindi pa tayo nakayuko masyado, no. Ayan, game. Wala na, sagad na yan. So kahit anong yuko natin, nagli-limiter siya, no, ng 75, 74, mga ganun. Okay, patayin ko na yung so preno tayo para nag-charge ulit yan. So ayan,
Di ba? Okay, so yun lang po muna. Pinakita lang po natin na tumatakbo po tayo ng ganun. Yun lang, thank you po. It's a golden retriever. Ganda, gwapo talaga. Ganda oh. Na yung ganyan namin. Kumabol pa. Alright. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no? Ayos naman.